Si Charmaine Reyes, isang masayahin at certified Go Shop addict, isa sa mga pinakasikat na online shopping apps. Halos araw-araw may inaabangang parcel sa kanilang bahay. Ngunit sa hindi niya inaasahan, sunod-sunod siyang nakakatanggap ng maling deliveries. At ang laging nasa harap ng kanilang gate ay si Lawrence de la Cruz, isang mabait at responsableng Go Shop delivery rider na palaging napagbibintangan kahit di naman niya kasalanan ang mga maling address. Sa bawat reklamo at tawanan at nakakatuwang pagkakataon na paulit-ulit silang pinagtatagpo ng mga maling parcel, unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, nang wala nang maling delivery na dumarating sa bahay ni Charmaine, saka lang nila parehong napagtanto na ang pinakamahalagang order sa buhay nila ay ang pag-ibig na hindi nila kailanman idinagdag sa cart. May mga bagay na hindi mo in-order pero kusang dumarating. Minsan problema at minsan naman pag-ibig. Kung may isang tunog na kayang magpangiti kay Charmaine Reyes kahit gaano pa siya ka-stress sa trabaho, yun ay ang notification ng kanyang cellphone. Your Go Shop order is out for delivery. Sa bawat notification, para siyang batang naghihintay ng regalo tuwing Pasko. Yes! Masaya niyang sabi habang nakaupo sa harap ng laptop. Napatingin naman ang kanyang ina mula sa kusina. Anak? Opo. Ilang parcel na naman ba ang hinihintay mo? Napangiti si Charmaine. Isa lang po. Tumingin ang kanyang ina sa tambak ng mga kahon sa sala. Parang sinabi mo na rin yan kahapon. At nung isang araw. At nung nakaraang linggo rin. Napatawa si Charmaine. Promise ma, last order ko na to. Napailing ang kanyang ina. Kapag sinabi mong last, ibig sabihin may Go Shop sale ulit mamayang hating gabi. Pareho silang natawa. 29 na taong gulang si Charmaine. Isa siyang graphic designer na work from home. Mahilig siyang bumili ng mga gamit para sa bahay, art supplies, skincare, at kung ano-ano pang bagay na minsan hindi naman niya talaga kailangan. Para sa kanya ang pagbubukas ng parcel parang maliit na reward pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Kaya halos kilala na siya ng buong subdivision. Hala, may Go Shop delivery na naman kina Charmaine? Parang araw-araw na lang may parcel doon? Pang-apat na rider na yata ngayong linggo. Ngumingiti na lang si Charmaine kapag naririnig ang mga biro ng marites nilang kapitbahay. Samantala, maagang nag-aayos ng kanyang motorsiklo si Lawrence de la Cruz, 30 taong gulang, tahimik, responsable at isa sa pinaka-maaasahang delivery riders ng Go Shop sa kanilang lungsod. Hindi siya yung tipong madaldal, mas gusto niya na hayaang maayos niyang serbisyong magsalita para sa kanya. Sa loob ng 5 taon niyang pagtatrabaho bilang rider, halos wala pa siyang customer complaint. Lawrence, tawag ng dispatcher. Ready na ang route mo? Kopya po. Isa-isa niyang inayos sa mga parcel bago umalis. Para sa kanya, bawat package may taong naghihintay at ayaw niya na mabigo ang kahit na sino. Bandang 10:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ni Charmaine. Your Go Shop order is arriving today. Napangiti siya. Sakto. Hindi pa siya nakakatayo, narinig niya na ang pamilyar na busina sa tapat ng bahay. Lumabas kaagad siya. Pagbukas ng gate, bumungad sa kanyang isang lalaking naka-Go Shop uniform. Matangkad, malinis manamit, may magalang ng ngiti. Good morning po, ma'am. Good morning. Excited niyang tinanggap ang parcel. Pero bago pa man siya makakapirma, napansin niya ang item description. Napakunot ang noo niya. Kuya? Opo. Hindi po to yung in-order ko. Napatingin si Lawrence sa label. Muli niyang sinuri ang tracking number at saka siya napabuntong hininga. Naku, ano pong nangyari? Mukhang napagpalit po ang parcel sa sorting hub. Tiningnan ni Charmaine ang kahon. Industrial water pump parts? Napatingin siya kay Lawrence. Kuya, mukha ba ako nagre-repair ng water pump? Halos mapatawa si Lawrence. Hindi naman po. Bakit ito yung dumating? Ma'am, pasensya na po. Ayusin ko ho agad. Napabuntong hininga si Charmaine. Ang in-order ko lang naman, hair curler.
Saglit na tahimik si Lawrence bago siya napangiti. Malayo nga po. Hindi rin napigilan na Charmaine ang matawa ng bahagya. Dahil kahit papano mukhang mabait naman ang rider. Di pa nila alam na ang simpleng pagkakamaling yon ang magiging simula ng sunod-sunod na nakakatawa, nakakakilig at hindi inaasahang mga pagtatagpo. At sa bawat maling parcel na darating, unti-unti ring makakarating ang dalawa sa tamang tao. Minsan, ang mga pagkakamali ang paulit-ulit na naghahatid sa atin sa tamang tao. Lumipas ang halos 2 linggo. Kung tutusin, dapat isang beses lang nagkamali ang delivery pero tila may sariling plano ang tadhana. Dahil sa tuwing may ino-order si Charmaine sa Go Shop, laging may nangyaring hindi inaasahan. Anak! Sigaw ng kanyang ina mula sa sala. May delivery ka na naman. Napabuntong hininga si Charmaine. Huwag naman sanang mali ulit. Paglabas niya ng gate, nandun na naman si Lawrence. May dala tong medium-sized na kahon. Nakangiti ito ng bahagya. Good morning po. Ngumiti rin si Charmaine. Good morning. Tama na ba ngayon? Napakamot ng ulo si Lawrence. Actually, hindi niya na itinuloy. Napapikit si Charmaine. Huwag mong sabihin, dito po kasi nagsisimula ang problema. Inabot niya ang parcel. Nakalagay sa label, Charmaine Reyes. Tama. Address? Tama rin. Pero nang tingnan niya ang item description, newborn baby essential set. Nanlaki ang mga mata niya. Kuya? Po, mukha ba ako may baby? Di na pigilan ni Lawrence ang mapatawa. Hindi naman po. Bakit may lampin, bote ng gatas at pacifier akong natanggap? Napakamot siya sa ulo. May error na naman ho yata sa sorting. Napabuntong hininga sa Charmaine. Kung sino mong may-ari nito, sana hindi akong inaasahan niyang magpalit ng diaper. At pareho silang natawa. Mula sa kabilang bahay, sumilip na naman si Aling Nena. Ay, Charmaine, huwag mong sabihing buntis ka na. Aling Nena? Halos mabilaukan si Charmaine. Maling parcel lang po. Napatingin ng matanda kay Lawrence. Kala ko naman may good news. Namula ang pisngi nilang dalawa. Kinabukasan, maaga pa lang may notification na naman. Your Go Shop order is arriving today. Napangiti si Charmaine. Sana naman. Pagdating ni Lawrence, hindi niya na napigilang tanungin ito. Kuya, sigurado ka bang di mo ako pinagtitripan? Nanlaki ang mga mata ni Lawrence. Ha? Baka may pustahan kayo sa warehouse sa mga kasama mo. Napatawa ito. Wala po. Totoo. Totoo po. Sayang. Bakit po? Akala ko may exciting na dahilan eh. Matapos pirmahan ng delivery, binuksan agad ni Charmaine ang kahon. Pareho silang natigilan. Isang napakalaking dog costume. Tahimik hanggang sa napahawak si Charmaine sa noo. Wala nga kaming aso. Tapos costume pa? Di na napigilan pa ni Lawrence ang tumawa. Sa unang pagkakataon, narinig ni Charmaine ang totoong tawa nito. Di malakas pero sapat para mahawa siya. Kuya? Ay, sorry po. Huwag kang tumawa. Pasensya na po. Lalo tuloy ako naiinis. Pero kahit sinasabi niyang naiinis siya, hindi niya maitago ang sarili niyang ngiti. Ilang oras ang lumipas. Habang pauwi si Lawrence, tinawagan siya ng supervisor. Lawrence, sir? Pakibalik muna sa subdivision ni Ma'am Charmaine. Bakit po? Nahanap na ang tamang may-ari ng costume? Tumango siya. Sige po. Nang muling kumatok si Lawrence sa gate, nagulat si Charmaine. Kuya, babalik ka? Exchange parcel po. Napatawa siya. Parang suki na kita. Napangiti si Lawrence. Parang gano'n na nga po. Habang inaabot niya ang tamang parcel, may lumabas na batang lalaki mula sa katabing bahay. Kuya Lawrence! Bunso! Totoo bang may costume si Ate Charmaine? Nanlaki ang mata ni Charmaine. Hindi. Tumawa ang bata. Sabi ni Lola may costume daw kayong aso. Mula sa bintana, kumaway si Aling Nena. Totoo naman ah. Aling Nena? Halos matawa si Lawrence. Pagkatapos ng delivery, inabutan ni Charmaine si Lawrence ng malamig na bottled water. Para sa inyo. Naku ma'am, wag na ho. Mainit. Tsaka pangatlong balik yun na rito ngayong linggo. Napangiti si Lawrence. Salamat po. Tingin ko, sabi ni Charmaine, nagiging favorite customer niyo na ako. Napaisip si Lawrence. Hindi niya agad sinagot.
Pagkaraan ay ilang segundo umiti siya. Favorite pong customer na laging may maling parcel. Napatawa si Charmaine. Sige na nga, tanggap ko na. At lumipas pa ang ilang mga araw, unti-unting nagiging usap-usapan ang kanilang mga pagkikita. Habang nagwawalis si Aling Nena isang umaga, lumapit si Mang Ben. Nena, ilang beses nang pumupunta rito yung rider. Napangiti ang matanda. Di na ako nagtataka. Bakit? Feeling ko hindi na parcel lang ang dahilan. Samantala, habang nag-aayos si Lawrence ng mga parcel sa warehouse, lumapit ang kaibigan niyang si June. Pre, may tanong ako. Ano? Bakit tuwing may delivery sa Riverside Subdivision, ikaw kagad ang nagvo-volunteer? Natigilan si Lawrence. Di naman. Talaga? Napapansin ko kasi, kapag may ibang rider na nakakota ron, bigla mong sasabihin, ako na lang. Napakamot siya sa batok. Ano ka ba, pre? Wala lang yun, no? Ngumiti si June. Wala lang. O may hinihintay ka ron? No. Mamin ka na, pre. Di sumagot si Lawrence pero sa isip niya, may isang bahay na agad ang pumasok at may isang babaeng laging may kasamang maling parcel. Di pa nila alam na ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang mga nagpapapalit na package, kung hindi, ang unti-unti nilang pagkalimot na tatrabaho lang dapat ang dahilan ng bawat pagkikita. At habang dumadagdag ang maling deliveries, mas lalo ring lumalapit ang dalawang pusong di naman kailanman nag-check out ng pag-ibig. May mga taong di mo namamalayang unti-unti nang nagiging bahagi ng araw mo. Hindi dahil lagi silang nandyan, kundi dahil kapag wala sila, may kulang. Lumipas ang halos isang buwan. Sa wakas, naging maayos na rin ang sistema ng Go Shop. Wala nang maling parcel, wala nang nagpapalit ng mga order, wala nang water pump, wala nang dog costume, wala nang baby essentials. Napabuntong hininga pa nga si Charmaine isang umaga. Sa wakas! Pero hindi niya alam kung bakit. Parang may konting lungkot din siyang naramdaman dahil kung tutuusin ang mga maling parcel ang naging dahilan kung ba't niya nakilala si Lawrence. Di pa sila nakikita ng 3 o 4 na beses sa isang linggo. Pero paminsan-minsan kapag may delivery si Lawrence sa kanilang subdivision, dumadaan pa rin to sa bahay nila. At tuwing siya ang rider, di na kailangan ni Charmaine na tingnan ang name tag nito. Kilalang kilala niya, tunog pa lamang ng motorsiklo, pati na ang mahinahon nitong boses. Ma'am Charmaine, Go Shop Delivery po. Good afternoon. Masiglang bati ni Charmaine habang binubuksan ang gate. Good afternoon din po. Napansin ni Lawrence ang maliit na electric fan na hawak ni Charmaine. Tirik na tirik ang araw? Oo nga. Saglit lang. Pumasok si Charmaine sa bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang malamig na bottled water at isang maliit na sachet ng powdered juice. Inumin niyo muna. Naku ma'am, wag na ho. Libre lang naman yan eh. Napangiti si Lawrence. Salamat ho. Tahimik silang nag-usap habang umiinom ito. Di ba nakakapagod buong araw nagbabiyahe ng motor? May mga araw na nakakapagod, pero kapag may mga customer na babait, parang gumagana ang trabaho. Napangiti si Charmaine. Swerte naman ng customer na yon. Napatingin si Lawrence sa kanya. Oo nga po. Hindi niya na sinabi ang nasa isip na isa sa mga customer na yon ay ang babaeng nasa harapan niya. Minsan naman, habang papasok si Charmaine sa bahay dalang isang malaking kahon ng art supplies, biglang naputol ang tali ng karton. Nagkalat ang mga sketchbooks, markers, at colored paper sa driveway. Naku! Bago pa siya makayuko, naroon na si Lawrence. Tulungan ko na po kayo. Hala, nakakahiya. Ayos lang. Isa-isa nilang pinulot ang mga gamit. Napansin ni Lawrence ang makukulay na illustrations. Kayo po ang gumawa nito? Tumango si Charmaine. Hobby ko na naging trabaho ko na. Ang ganda! Napatingin siya rito. Talaga, di naman ako marunong mag-drawing eh. Pero alam ko, mahirap gawin yan. Ngumiti si Charmaine. Salamat. Hindi yon ang unang beses na may pumuri sa gawa niya. Pero ewan niya, parang mas masarap pakinggan kapag si Lawrence ang nagsabi. Kinabukasan, si Lawrence naman ang nagkaroon ng problema. Habang nagde-deliver sa kabilang bahay, ayaw mag-start ng motorsiklo niya. Pinipilit niyang paandarin pero wala. Nagkataon naman lumabas si Charmaine. Kuya Lawrence? Parang may sira. Teka, tumakbo siya papasok ng bahay. Paglabas niya, may dala siyang maliit na folding stool.
Umupo po muna kayo. Ayos lang po. Hindi. Mukha kayong pagod. Napangiti si Lawrence. Habang naghihintay ng mechanic mula sa warehouse, nagkwentuhan sila. Anong ginagawa niyo kapag day off? Tanong ni Charmaine. Naglalaba. Napatawa siya. Yun agad? Tumawa rin si Lawrence. Tapos naglilinis ng bahay. Wala kayong gala? Minsan. Kayo? Nanonood ng movies? O kaya nagluluto kasama si mama? Doon ako nakaka-relax tapos nag-go shop ulit. Napahalakak si Lawrence. Kaya pala lagi kayong may parcel? At habang tumatawa sila, biglang dumating si Aling Nena. Nako, nandito ka pa rin, iho? Nasiraan po ng motor? Dito ka na muna magmerienda. Wag na po. Hoy, hindi tumatanggap ng wag ang mga matanda. Ilang minuto lamang may plato na ng pansit at pandesal mula sa kanilang garahe. Napailing si Charmaine. Ganyan talaga si Aling Nena kapag may nakikita siyang bisita, hindi makakaalis ng walang kinakain. Napangiti si Lawrence. Naalala ko tuloy yung lola ko. Habang kumakain, napansin ni Charmaine, tahimik lang si Lawrence. May iniisip kayo? Umiling ito. Naalala ko lang ang pamilya. Dito lang ba sila? Hindi, nasa probinsya. Si mama. At ang bunso kong kapatid. Kaya pala lagi kayong overtime? Tumango siya. College na kasi ang kapatid ko kaya gusto kong makatapos siya. Tahimik na napangiti si Charmaine. Hindi niya alam kung bakit pero mas lalo niyang hinangaan ang lalaking nasa harapan niya. Hindi lamang pala ito mabait, responsable din. Makalipas na ilang araw, si Lawrence naman na may natuklasan tungkol kay Charmaine. Habang pumipirma ito sa delivery receipt, may tumawag sa cellphone nito. Hello? Opo, ma. Wag po kayo mag-alala na ipadala ko na po ang pambayad sa kuryente at saka wag kayo magtitipid sa gamot. Napangiti si Lawrence habang tahimik na naghihintay. Pagkababa ng tawag, nahihiya si Charmaine. Sorry, pinaghintay ko kayo. Okay lang po. Napangiti si Lawrence. Family first. At sa simpleng eksenang yon, mas lalo niyang nakilala si Charmaine. Hindi lang pala ito masayahin at palabiro. Isa rin pala tong mapagmahal na anak. Nang gabing yon, magkaiba man sila ng bahay, pareho silang napaisip. Habang inaayos ni Charmaine mga bagong drawing sa kanyang mesa, napangiti siya. Di ko akalaing ganito pala si Lawrence. Samantala, habang pauwi si Lawrence sakay ng kanyang motorsiklo, naalala niya ang tawanan nila kanina. Di lang pala sila mahilig mag-order, napakasipag din niya. Hindi pa nila namamalayan, hindi na lang pala pangalan ang alam nila tungkol sa isa't isa. Unti-unti na nilang nakikilala ang mga pangarap, mga responsibilidad at maliliit na bagay na bumubuo sa kanilang pagkatao. At marahil, doon ang sisimula ang lahat. Hindi sa unang tingin, hindi sa unang kilig, kundi sa dahan-dahang pagkilala sa isang tao na mas gusto mong mas makilala pa. Hindi mo agad namamalayang mahalaga ang isang tao hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya dumaan at bigla parang may kulang sa buong araw mo. 3 buwan na ang lumipas. Kung dati puro maling parcel ang dahilan ng pagkikita ni na Charmaine at Lawrence, ngayon wala nang ganon. Maayos ng lahat, tama na mga address, tama na mga tracking number, tama na ang mga deliveries, pero may isang bagay na hindi nagbago. Ang pagdating ni Lawrence sa kanilang subdivision. Alam na ni Charmaine ang schedule nito, hindi dahil tinanong niya kundi dahil halos pare-parehong oras ng pagdating nito. Bandang 10:00 ng umaga, maririnig niya na ang pamilya na tunog ng motorsiklo at kahit abala sa trabaho, hindi niya maiwasang sumilip sa bintana. Kapag ito ang rider, si Lawrence, hindi niya alam kung bakit pero parang gumagana ng buong araw niya. Ate Charmaine! Sigaw ng batang si Nico mula sa kabilang bahay. Nandyan na si Kuya Lawrence? Napatawa si Charmaine. Ikaw talaga? Lumabas siya ng gate. Good morning! Ngumiti si Lawrence. Good morning po. May delivery? Wala po. Napakunot noo siya. Ha? Kay Aling Nena po. Napahalakak si Charmaine. Kala ko para sa akin. Pasok na po kayo. Hindi. Teka lang. Pumasok siya sandali sa bahay. Pagbalik niya, may dala siyang 2 malamig na bottled water. Isa sa inyo, isa kay Aling Nena? Napangiti si Lawrence.
Naalala niyo pa? Siyempre, mainit ngayon. Di na nagtagal ang usapan nila, 5 minuto, minsan 3 lang pero sapat na yon para maging mas magaan ang araw nilang dalawa. Minsan naman habang dumadaan si Lawrence, naaabutan niyang nagdidilig ng halaman si Charmaine. Ang gaganda na ng halaman ninyo, napangiti siya. Ikaw ang una nakapansin. Talaga? Tumango si Charmaine. Lahat kasi ang napapansin lang, mga parcel ko. Pareho silang natawa. Isang Sabado ng umaga, abala si Charmaine sa kusina habang ang kanyang ina kasama niya. Ma, ang dami nating banana bread. Oo nga, paano natin mauubos yan? Napaisip si Charmaine. Makalipas na ilang segundo, may naisip na siya. Eksaktong 10:00, huminto ang motorsiklo ni Lawrence sa tapat ng bahay. Pagbukas ng gate, hindi parcel ang iniabot ni Charmaine, kundi isang maliit na paper bag. Ano po to? Banana bread, gawa ni Mama. Marami kasi eh. Napailing si Lawrence. Naku, nakakahiya. Hindi. Kapag hindi niyo tinanggap, kami yung mauubusan ng dahilan para mag-bake ulit. Napatawa siya. Sige po, salamat po dito. Kinagabihan habang naghahapunan sa bahay nila, napansin na nakababatang kapatid ni Lawrence ang paper bag. Kuya, saan galing yan? Ah, bigay ng customer. Napangisi ito. Customer ba talaga? Napailing lang si Lawrence. At lumipas pa ang ilang araw, hindi na rin naiilang si Lawrence na kamustahin ang pamilya ni Charmaine. Kamusta si Ma? Mabuti naman. Ikaw? Kamusta ang kapatid mo? Ah, enrollment niya na sa susunod na linggo. Makakapag-enroll na? Ngumiti si Lawrence. Oo, nakapag-ipon na rin. Masaya si Charmaine nang marinig yon. Congratulations! Deserve niyo yan! Di nila namamalayan, unti-unti na silang nagiging bahagi ng araw ng isa't isa. Walang malaking eksena, walang matitinding salita, walang pag-amin, pero pag may magandang nangyayari, ang isa't isa ang unang nagtaong gusto nilang makausap. At kapag may nakakapagod na araw, ang simpleng good morning ay sapat na para gumaan ang pakiramdam. Ngunit isang Lunes hindi dumating si Lawrence. Bulong ni Charmaine. Baka day off? Kinabukasan, wala pa rin. Miyerkules, wala. Huwebes, wala pa rin. Hindi niya namalayan sa bawat maririnig niyang motorsiklo, automatic siyang sumusulyap sa bintana. Hanggang sa mapansin yon ng kanyang ina. Anak, may hinihintay ka ba? Wala naman po. Sigurado? Tahimik siyang ngumiti. Pero hindi niya maitatanggi. Merong isang taong hinahanap ang mga mata niya. Dumipas pa ang halos 2 linggo. Isang umaga may narinig na naman siyang motorsiklo. Hindi siya kaagad lumabas. Ayaw niyang umasa pero maya-maya may kumatok sa gate. Ma'am Charmaine? Pamilyar na boses. Mabilis siyang napalingon. Pagbukas niya ng gate nandun si Lawrence pero may kakaiba. May benda ang kaliwang braso nito. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine. Lawrence, ano nangyari? Bahagyang ngumiti si Lawrence. Minor accident lang po. Nadulas ang motor ko nung umuulan. Okay na ho ako? Di agad nakapagsalita si Charmaine. Hindi niya inaasahan na ganon kabigat ang mararamdaman niya. Para bang bigla may kumirot sa dibdib niya. Bakit? Mahina niyang tanong. Hindi mo sinabi? Nagulat si Lawrence. Hindi ko naman gustong mag-alala kayo. Pero nag-alala na kami. Hindi lang siya, pati si Mama, pati si Aling Nena. Tahimik na napatingin si Lawrence sa kanya. Sa unang pagkakataon, narinig niyang sinabi ni Charmaine ang salitang nag-alala kami. At kahit alam niyang marami ang tinutukoy nito, hindi niya maiwasang umasa na may konting bahagi roon ang para sa kanya. Lumabas ang ina ni Charmaine. Nako, iho, kamusta ka na? Ayos na po. Mabuti naman. Kala pa namin nalipat ka na ng trabaho. Bahagyang natahimik si Lawrence. May kung anong dumaan sa kanyang isip. Di siya kaagad sumagot. Kinagabihan habang nasa warehouse, tinawag siya ng branch supervisor. Lawrence, sir, may good news ako. Napangiti siya. Ano po yun? Napili ka para sa promotion. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga po? Oo, maganda ang performance mo. Mataas ang customer ratings mo. Salamat po, sir. Ngunit bago pa man siya tuluyang matuwa, may idinagdag ang supervisor. May kaunting pagbabago lang. Ano po?
Sa susunod na buwan, ililipat ka na sa Central Distribution Hub. Hindi ka na magde-deliver sa mga subdivision. Saglit na natahimik ang paligid. Promotion yon, mas mataas ang sahod, mas maayos ang schedule. Isang oportunidad na matagal niyang pinagdarasal. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may biglang bumigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya muling dadaan sa Riverside Subdivision. Hindi niya na maririnig ang masayang, "Good morning, Kuya Lawrence." Hindi na siya makakatikim ng banana bread na gawa ng nanay ni Charmaine. At higit sa lahat, hindi niya na makikita ang babaeng unti-unti nang nagiging pinakamagandang bahagi ng kanyang ordinaryong araw. Tahimik siyang napabuntong hininga. "Congratulations," sabi ng supervisor. Ngumiti si Lawrence, ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya alam kung bakit mas bigat ang pakiramdam niya kaysa noong araw na naaksidente siya. May mga taong dumarating sa buhay natin nang di natin inaasahan at minsan ang pinakamahirap na paghihintay ay hindi para sa isang parcel, kundi para sa isang taong naging bahagi na ng bawat ordinaryong araw. Lumipas sa mga araw, pagkatapos ay naging mga linggo. At bago pa namalayan ni Charmaine, isang buwan pa lang nakalipas mula nang huli niyang makita si Lawrence. Totoo ang sinabi nito na na-promote ito. Hindi na tong rider na dumaraan sa kanilang subdivision, sa halip iba't ibang mukha nang bumabati sa kanya tuwing may delivery. "Good morning po, ma'am. May Go Shop delivery po." Ngumingiti naman si Christine. Charmaine, nagpapasalamat. Pumipirma. Pero pagkatapos isara ang gate, di niya maiwasang mapabuntong hininga. Parang may kulang. Napansin niyo ng kanyang ina. "Anak, di ka na masyadong umu-order." Napangiti si Charmaine. "Nakakatipid po." "Totoo ba? O may iniiwasan ka lang?" Tahimik siyang napatingin sa tasa ng kape. Hindi niya alam ang isasagot dahil sa unang pagkakataon hindi na siya nasasabik sa notification ng Go Shop. Ang gusto niyang marinig ay ang pamilyar na bosina ng motorsiklo ni Lawrence. Samantala, sa Central Distribution Hub, mas naging maayos ang trabaho ni Lawrence. Hindi na siya nagbababad sa init, hindi na rin siya inuulan. Mas mataas ang sahod, mas maayos ang oras. Lahat ng ipinagdasal niya, unti-unti nang natutupad. Pero tuwing alas 10 ng umaga, hindi niya maiwasang isipin ang Riverside Subdivision at ang bahay na may puting gate. Isang tanghali habang magkasabay silang nananangalian, kaibigan niyang si Joe napansin itong tahimik si Lawrence. "Pre, masaya ka ba sa promotion?" Tumango si Lawrence. "Oo, pero..." Napabuntong hininga siya. "Parang may naiwan?" Napangiti si June. "Customer ba yan?" Hindi agad sumagot si Lawrence, ngunit ang katahimikan niya sapat ng sagot. Kinagabihan habang nagliligpit ng lumang resibo sa kanyang drawer, may nahulog na maliit na papel. Isa itong delivery receipt. Nakasulat doon ang pangalan, Charmaine Reyes. Napangiti siya. Hindi niya namalayan na ingatan niya pala yon. Hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi niya nagawang itapon. At doon niya tuluyang naunawaan ang matagal niya nang itinatanggi. Hindi lang customer si Charmaine, mahal niya na ito. Lumipas pa ang 2 buwan. Isang Sabado ng hapon, may kumatok sa bahay ni na Charmaine. Pagbukas niya ng pinto, ng laki ang kanyang mga mata. "Lawrence?" Hindi na to naka-uniforme. Simple lamang ang suot nitong polo at maong. May dala tong maliit na paper bag. Napangiti ito. "Good afternoon." Saglit na natigilan si Charmaine. "Hindi ba wala ka na rito?" "Wala na." "Kung ganun, bakit ka nandito?" Huminga ng malalim si Lawrence. "Hindi ako napadaan. Pinuntahan talaga kita." Lumabas ang ina ni Charmaine. Nang makita si Lawrence, kaagad tong napangiti. "Iho, kamusta ka na?" "Mabuti naman po. Pwede po ba ako makipag-usap kay Charmaine?" Nagkatinginan ang mag-ina. "Sige, sa terrace na lamang kayo." Tahimik ang hangin. Pareho silang kinakabahan. Si Lawrence ang unang nagsalita. "May gusto akong sabihin." Tahimik lamang si Charmaine. "Noong una kitang nakilala, ay akala ko isa ka lang sa maraming customer. Pero habang tumatagal, ikaw na ang inaabangan kong makita." Napangiti si Charmaine. Hindi pa rin siya nagsasalita. "Nang ma-promote ako, akala ko magiging sapat na yon. Pero habang tumatagal, mas lalo kitang namimiss." Huminga siya ng malalim.
Kaya nandito ako, hindi para mag-deliver, kundi para magtanong. Napatingin siya kay Charmaine. Pwede ba kitang ligawan? Hindi ka agad sumagot si Charmaine, sa halip napangiti siya. Tingin ko, late ka na. Bahagyang yumuko si Lawrence. Alam ko, pero kung papayagan mo ako, handa akong bumawi. Tahimik na napatawa si Charmaine. Sa isang kondisyon. Ano? Wala nang shortcut. Napangiti si Lawrence. Wala, liligawan kita ng maayos. At yun nga ang ginawa niya. Hindi isang linggo, hindi isang buwan, kundi halos 8 buwan. Tuwing Sabado, dinadalaw niya si Charmaine. Minsan may dalang bulaklak, minsan ay ang paborito nitong kopya, minsan naman ay simpleng taho sa umaga. Nagkakape sila, namamasyal sa parke, nanonood ng sine, nakikipagkwentuhan kay mama at unti-unti. Hindi lang puso ni Charmaine ang kanyang napanalunan, kundi pati ang tiwala ng buong pamilya. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parkeng una nilang pinuntahan bilang magkaibigan, biglang tumigil si Charmaine. Lawrence, pwede na kitang sagutin? Napangiti si Lawrence. Sigurado ka? Tumango siya. Matagal na. Gusto ko lang siguraduhin na hindi lang ako namimiss, kung di talagang mahal mo na ako. Hinawakan ni Lawrence ang kanyang kamay. Mahal na mahal. Lumipas sa isa pang taon, mas marami na silang alaala kaysa mga parcel na minsang nagtagpo sa kanila. At sa isang tahimik na Sunday picnic, may nilabas si Lawrence na maliit na kahon. Napatawa si Charmaine. Parcel na naman ba? Ngumiti siya. Oo, pero ito, hindi pwedeng i-return. Dahan-dahan siyang lumuhod. Charmaine Reyes, salamat. Dahil sa isang maling delivery, nahanap ko ang tamang taong gusto kong makasama habang buhay. Papakasalan mo ba ako? Napaluha sa Charmaine, ngunit nakangiti. Oo, oo, Lawrence. At makalipas ang 6 na buwan, isang simpleng kasalang ginanap. Puno ng tawanan, puno ng pamilya, puno ng mga taong naging saksi ng kanilang kakaibang kwento. Naroon si Aling Nena na siyang pinakamalakas pang umiyak. Sabi ko na nga ba mula pa nung maling water pump. Nagtawanan ng lahat, pati si Lawrence, pati si Charmaine. Habang nagsasayo sila sa reception, mahina silang nag-uusap. Naalala mo ba ang una mong delivery? Tanong ni Charmaine. Yung water pump? Tumawa si Lawrence. Paano ko makakalimutan? Akala ko noon pinakamasamang delivery ko yon. Umiling si Charmaine. Hindi, yon ang pinakamaganda. Dahil kung hindi ka nagkamali, baka hindi tayo nagkakilala. Ngumiti si Lawrence. Tama ka. Minsan pala, ang maling parcel ang naghahatid sa tamang pag-ibig. Epilogo. Hindi lahat ng dumarating sa buhay natin ay ating pinipili. May mga pagkakataong may maling direksyon, may maling timing, at may mga planong hindi nasusunod. Pero kung minsan ang mga simpleng pagkakamali ang nagiging simula ng pinakamagagandang kwento. At sina Charmaine at Lawrence ay patunay na may mga pag-ibig na hindi idinadagdag sa cart, hindi check out, hindi rin inaabangan ang tracking number, kusang dumarating sa tamang panahon, sa tamang tao, at kapag dumating na ang tayong gusto mong sabihin ay, order received. At dito nagtatapos ang ating maikling kwento. Minsan, akala natin ang pinakamagandang bagay na darating sa buhay natin ay yung matagal na nating hinihintay. Pero pinapaalala sa atin ng kwentong to na may mga biyayang dumarating sa parang hindi natin inaasahan. Minsan pa nga nagsisimula sa isang simpleng pagkakamali. Sina Charmaine at Lawrence ay pinagtagpo ng mga maling parcel pero piniling manatili sa buhay ng isa't isa dahil sa kabutihan, paggalang at pagmamahal na unti-unti nilang nabuo. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig hindi minamadali. Pinaglalaanan to ng oras, pagtsatsaga at tamang pagkakataon. At ngayon naman gusto kong marinig ang inyong opinyon mga ka-love tales. Naniniwala ba kayo na may mga taong dumarating sa buhay natin dahil sa simpleng pagkakataon? At kung kayo sa Charmaine, mai-inlove din ba kayo sa delivery rider na araw-araw niyong nakikita? O kung kayo naman si Lawrence, magkakalakas loob ba kayong ligawan ang isang customer na unti-unti ninyong minamahal? Ibahagi ninyo ang inyong sagot sa comment section. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga kwento, karanasan at pananaw. Kung nagustuhan niyo ang ating love story ngayong araw, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Love Tales by Miss Sandra at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwentong pag-ibig.
Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa huling kabanata. Ako si Miss Sandra at ito ang Love Tales, kung saan bawat kwento ay nagpapaalala ng minsan ang maling daan ang naghahatid sa atin sa tamang tao. At gusto ko rin malaman, mga ka-love tales, anong klaseng love stories ang gusto pa ninyong mapakinggan? Office romance ba? Childhood friends? Enemies to lovers? Second chance love? O baka naman mga kwentong hango sa tunay na karanasan? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga kagustuhan at baka yun na ang maging susunod nating kwento. Hanggang sa muli, ingat kayong palagi at sana'y matagpuan nyo ang pagmamahal na tunay na para sa inyo.